Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, hala, grabe to. Senator Tulfo, walang kawala, pasabog. DNR-PCSO, may sabwatan. Nako, Martin Lisa na mutla. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Banat Kabayan TV. Yan, nasa description po ang full video link ng video ito. I-subscribe nyo na po, Banat Kabayan TV. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video nito. Eto na po. Sabay-sabay na po yung mga issues, natatambakan na po ang kasalukuyang pamahalaan. Kasama po riyan itong NFA na wala na po uungkat. Ito po Lotto na naungkat lang kanina. Ano pa ba? Lotto, yung Chocolate Hills at iba pang mga protected area, no? Pero involved po rito lahat sa mga nauna ko, NFA, Chocolate Hills, Lotto. Involved po dyan lahat ng mga government officials po ang involved dyan, no? Yan po dapat ang tinututukan ng ating ng investigasyon, kung meron man investigasyon. Pero nakatutok po lahat ngayon, as usual, sa mga kalaban. Kalaban nila sa politika. Si kay Apollo Kibuloy, at ngayon po, idinadawit na ito pong si Pangulong Duterte. Yan. At yung nakubra ng iisang tao na yun, ayon kay Tulfo, 8 million o 9 million. Wala ba yun? Walang anomalya doon. Napakalambot po. Tinataasan lang ni Tulfo ng kilay. Alam niyo po si Tulfo, alam ko yan, galit na galit yan sa mga maliliit na bagay. Pero yung tumatama ka ng halos isang taon, siya yung kumukubra. Naka 8 milyon na kubra o 9 na milyon na kubra. Hindi niyo po ako mapapaniwala na 225,000 tinamaan ng isang tao ipapakubra dun sa laging kumukubra. Ipapakubra po dun sa laging kumukubra. 225,000. Maniwala ako. No? O ano pa yung natuklasan natin? Puti meron palang tumaya. Yung tumama ng 600 million, ang taya pala nun, 30 million sa isang outlet, 30 million sa isang outlet, 30 million sa isang outlet, 90 million ang tinayaan niya. 90 million yung taya. May tao bang tataya ng 90 million? Nakakataka, no? Grabe mga kababayan, no? Grabe pala yung puhunan ng taong ito, no? 90 million isang araw lang. Sa bagay, sigurado naman talaga, parang sigurado po siya, no, na tatama siya. Sa araw na yon, di ba? Sa bagay, 600 million, 30 million lang yung ano mo, di ba? Tataya mo, mananalo ka ng 600 million. Di tiba-tiba mga kababayan. At saka ito nga nakapagtaka mga kababayan, di ba? Nung hearing po sa Lotto, talagang si Senator Raffy Tulfo, napaka galit na galit siya, di ba? Galit na galit dito kay Mel Robles. Bakit di umano ganito ang nangyayari dito sa PCSO, di ba? Sa Lotto. May mga nananalo halos weekly na, mga kababayan. Tapos bigla na lang pong tumahimik. No? Bigla na lang pong tumahimik si Senator Tulfo at wala na po tayong narinig dito sa PCSO, mga kababayan. Maliban po sa wala na tayong narinig, maliban po sa wala na tayong narinig kay Senator Tulfo tungkol po dito sa Lotto, continuous po, no? Continuous po yung mayroong laging nananalo weekly or bi-weekly. Hindi na po naabutan ng isang buwan may nananalo na po.
sunod-sunod na naman mga kababayan, no? Tahimik na naman po. Dapat nga po, ngayon mga kababayan, nanonotice na naman yan ni Senator Tulfo, di ba? Kasi ibinabalita naman na may nananalo, di ba? Halos linggo-linggo. Siya na nga po ang nagsabi na mayroon talagang ano dyan, anomalya, di ba? Ay kasi iimbestigahan ba yan kung walang anomalya? Walang anomalya silang nakita, no? Ano yun, ipinakita lang sa tao na may nananalo? Sa taong bayan na may nananalo, yan? Tapos wala na, di ba? In aid of legislation mga kabayan, siguro ko meron naman siguro mapapala dito ang taong bayan o magagawa sa Senator Tulfo na batas, no, para paigtingin, no, yung security, hindi yan yung security nitong ano, di ba, itong loto na to, kung totoo bang hindi naladaya, di ba? May tumataya ng 90 million sa isang araw ng bola ng yung 600 million tapos tumama siya ng 600 million. Ang puhunan niya 90 million. Ang dami pong question talaga eh. Ewan ko lang kung magaling magkwenta yung tao na yun. Pero kung purpose mo ganun, matayaan lahat ng numero at yun ang kombinasyon, teka muna. Bakit hiniwalay-hiwalay mo pa sa iba't ibang istasyon? Bakit hindi na lang sa isa? Tapos, pumapayag yung PCSO. Ako, may nakikita kagad akong ano eh, para hindi na po maulit yan. Kung sino yung tumama, yun po yung kukubra. Di ba? Para hindi na sasabihin na, kasi kubrador eh. Hindi naman siya yung tumatama, pero kubrador. Hindi ko talaga maunawaan eh. Yan dapat mga pinututukan natin kasi involved yan, pera yan ng tao eh. Pera ng taong bayan, tapos yung PCSO, gobyerno. O kaya lang, baka pag na-issue, i-privatize nyo naman. Puta, wag naman sana. Lahat na lang ng may issue, pina-privatize nyo. Tutok na tutok. Ang daming problema. Hindi ko talaga makuha yun. May isang tao nakakubra siya ng 9 milyon. Ang swerte naman ng mga tao ron sa kanila. Malamang tignan nyo po sa loob ng isang taon, pabalik-balik yung kubrador na yun. Paano pabalik-balik siya? Kung yan po ay malayo sa sentro, malamang yan tao na yan nasa mga nugnog, mga liblib na lugar. Ang swerte naman ng liblib na lugar na yun, tumamaan, hindi po major price ang tinatamaan yung mga 10 piso. At yung tama po ng 10 piso, 500 po kung tumaya. Yung tumatama. Yun ang meron palang tumataya sa yan mga kabayan, no? Posible ba na imbestigahan rin ito ng ibang ahensya ng gobyerno, no? Itong nangyayari dito sa PCSO mga kabayan, no? Kasi kung aasa lang po tayo dito kay Senator Tulfo mga kabayan, mukhang malabo na po. Kasi nga po, di ba? Nag-stop na eh. Stop na po yung investigation, yung hearing dyan sa Senado about dito sa PCSO. Yan, bigla ko lang po naisip mga kabayan kung pwede ba? Posible ba? Kasi hindi naman tayo abogado, wala rin tayong alam sa batas mga kababayan, no? Kaya ang ating opinion lang po, no? Kung posible ba na pakialaman to ng ibang authorities, no? Na ahensya, ibang ahensya ng gobyerno na pwedeng mag-imbestiga, like NBI, mga karibin natin, no? Dito sa lotong ito, no? Kaso lang, ang problema naman, wala eh. Ganun din. Naisip ko bigla, ganun din kasi tauhan rin ito eh. Yung NBI, tauhan rin ito ni ano eh, di ba? Tauhan rin nila yung NBI. Wala talaga. Walang chance na ma-solve itong misteryo. No, mga kababayan. Yung misteryo po dito sa loto ay wala pong chance na ma-solve. Yeah. Kawawa naman po ang taong bayan nito. Isipin nyo ilang taon pa sila ang manunungkulan, di ba? Ibig sabihin, mga kababayan,
ilang weeks pa. Palaging may mananalo. Ilang kaya siguro ang mananalo? Tabuan, no? Ng kanilang administrasyon. Ilang Pilipino kaya ang mananalo dito sa loto? Ilang loan debtor ang mananalo dito sa lotong ito, no? Posible kaya mga kababayan na mabankrupt itong PCSO kapag nagpatuloy na palaging may nananalo weekly? Siguro hindi no? Kasi marami rin ang tumataya, mga kababayan eh. Marami rin yung nagpapatronize, di ba? Ng loto. Isipin mo, isang beses lang sila magpapanalo, araw-araw ang taya, no? Dito sa loto. Ibig sabihin, baka ano lang yan, 1/4 lang yan ng kanilang kita in the whole week, mga kababayan, di ba? Kaya wala talaga, I think kapag walang gumalaw ditong ibang ahensya at umasa lang tayo kay Senator Tolpo, mga kababayan, malabong ma-solve itong misteryo. Sa isang numero na 500. Nakukuha niyo po ba? Ang alam ko, kung malakas kang tumaya, marami kang numero sa 500. Di ba? Hindi yung isang numero, 500 ang tataya mo. Ang hirap paniwalaan, no? Ang hirap talagang paniwalaan yung mga sinasabi ni Tulfo eh. Pero mas nahirapan akong paniwalaan na siya ay tumataas lang yung kilay. Putya, sa iba, sa PTA, alam ko, gigil na gigil ka, Tulfo. PTA, kusa po nagbigay yung mga magulang. Contribution, naalala nyo? Galit na galit yan sa PTA. Tapos eto, tumatama. Hindi ko makuha, hindi ko makuha talaga yung mga logic, no? Hindi ko talaga makuha yung ngayon. Ngayon, eto pa, ang dami ng issue, eto pa. Lumalabas na ngayon. Nakikita niyo yung automatic na binintang nila kay Duterte yan. Yang chocolate hill, sabi ko nga, putang ano yan, naitayo kay Duterte, tinago sa atin ng malupit. Yung pala, ang ibig nilang sabihin, 2018 pa, nabigyan na raw ng kung ano man yung binibigay nung para makapagtayo ng permit. Ang tanong, dumaan ba kay Duterte yun? Malamang hindi. Mga tulong, mga kurimaw talaga utak nyo. Isisising yung chocolate hills kay Duterte. Hindi po dumaan kay Duterte yan. Bakit nyo... Nako mga kababayan, talagang hindi naman po nakakapagtaka kung isisisi nila kay Tatay Digong, di ba? Yung itong Chocolate Hills na to. Kasi biruin mo nga yung natural calamity sa ating bansa, isinisisi kay Tatay Digong, di ba? Ano pa kaya itong man-made, mga kababayan? Man-made. Hindi isisi kay Tatay Digong. Yun yung di ba, yung pumutok na bulkan, isinisi kay Tatay Digong. Diba? Dahil sa pamimiyay ni Tatay Digong kaya pumutok yung bulkan, nagalit di umano. Nako, talaga naman mga kababayan, ha? Diyan sa natural calamity, nagagalit kay Tatay Digong, pero dito sa nangyayari sa ating bansa ngayon, ha? Dito sa nangyayari sa loto, sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, mga kababayan, dito po sa mga smugglers, dito, ha? Dito po sa agricultural, no? Mga agricultural products na ini-smuggle, mga kababayan. Diba? Sa mga nag-hoard, yan. Nagmo-monopoly. Hindi kayong nagagalit, mga kababayan. Doon tuloy sa natural calamity, nagagalit kayo. Ha? Nako, mga karibin natin, ha? Talagang nakakagigil din po minsan itong mga di ba? Sasabihin na yung permit lang pala. Ibig sabihin, aminado sila na hindi na sa panahon ni Duterte tinayo, yung permit lang. Ibig nyo sabihin, lahat ng inisyu ng permit sa buong Pilipinas, ng mga local
alam po yan, hindi naman po presidente nag-i-issue. Ha? Hindi naman po presidente nag-i-issue ng mga permit. Pero kung tinayo yan sa panahon ni Duterte, puta, panay mura abutin nung nagtayo niyan. Ng resort na yan. Kaya hindi nyo pinagbubulan nyo lahat. May automatic sila eh. May issue ba? Isisi kay Duterte yan. O Chocolate Hills. Issue po yan, involve po yung mga government. NFA. Issue po yan, involve yung mga government employee, yung mga taga-NFA. Pinasosweldo ng gobyerno. Pero walang kinukontempt, walang walang gustong ipakulong, no? Ano na ngayon eh? Tapos na suspension eh. Naimbestigahan ba? Meron ba lumabas ng mga dapat makulong? O ngayon sa PCSO, paano nangyayari to? Bakit ang gusto nyong ipakulong? Bakit ang gusto nyong ilabas yung mga pera? Bakit wala nananawagan sa inyo ng buksan yung pera nung taga PCSO? Nagtatanong lang ako, bakit si Kibuloy na privado? Private si Kibuloy. Bakit si Kibuloy na hindi taga-gobyerno gusto nyong pabuksan yung bank account? Bakit wala akong naririnig na pabuksan yung bank account ng mga taga-NFA, taga-PCSO, at saka yung mga pumirma dyan sa mga Chocolate Hills na yan? Nako, Sir Badong, hindi po yan mangyayari kasi ang sabi nga, di ba, sama-sama at sabay-sabay silang magiging milyonaryo. O baka ito na po yun, mga kababayan, di ba? Kasi biruin mo, milyon-milyon, sa PCSO pa lang, milyon-milyon na eh. Di ba? Hanggang sa matapos po yung administrasyon nila, baka trillion or billions na ang hindi na po sabay-sabay maging milyonaryo. Sabay-sabay maging bilyonaryo na. Diba? Hanggang sa katapusan po ng kanilang panunungkulan dyan sa kanilang mga posisyon. Diba? Ay, sana nga mas maaga palitan po ang lahat ng ito. Try lang natin, mga bayan, diba? Palitan po yung namumuno dyan sa PCSO. Ha? Tapos, tingnan natin, yung talagang walang connection dyan sa, ano, diba? Sa ahas na yan. Kung may mananalo ba? Kasi pag meron mananalo, di ba? Alams na. Well, anyway mga kabayan, ano man po ang inyong reaksyon, komento at opinion patungkol po sa video nito. Comment lang po sa baba para tisalan po ng ating mga kababayan, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po mga kababayan.